gaano po ka-risky po ito, kung sakali po ano, Sir Zar, yung, 'pag, itong tinatawag nga pong uri po ng cyber attack na ito, yung, you've mentioned po itong DOS? Ayun po. Ang denial of service kasi kung sa mga website lang, ang impact lang kasi nito is hindi natin mapupuntahan o hindi natin ma mavi-visit yung site kasi dahil nga sa sobrang dami ng requests, sa site na yon, so it's flooded with requests, nag-aano siya talagang hindi mo siya ma-access. Ngayon, kung ang inatake is mga vital na services, let's say for example, a website ng hospital na kung saan pwede kang mag-book or a website na ginagamit or a system na ginagamit ng sa law enforcement, sa military or sa ano, hindi siya na-hack pero yung pagtigil ng access sa mga 'to or yung hindi siya ma-access, doon tayo nagkakaroon ng malaking impact. So yun yung nagiging problema, 'no? With the DDoS attack, it's just flooding our servers with the with requests. So not necessarily ng request ng login, et cetera. It's just trying to flood ng requests or visitors. It's either gawa ng bot, kaya nga meron tayong tinatawag na distributed denial of service. So there are multiple parties na involved and then they're actually trying to attack the different web servers or servers ng mga different systems. Okey po. Yun. So parang, ibig sabihin po, Sir Zar ano, na etong, cyber attack po na ito is ide-disrupt lamang po yung mga websites, pero yung, hindi naman po mako-compromise yung mga data po? Hindi naman po as much Mm, as possible, 'no? From experience din, it's more on disrupting the services. Yun mm. naman ang nagiging epekto ng DDoS attack natin. Okey po. So ano, meron po bang parang puwedeng maging advice po dito, Sir Zar 'no, kung ayun nga po ano, yung paalala po kung sakali sa mga ahensya na maapektuhan po nito, for example, yung binabanggit niyo nga kung makaranas po ng parang traffic or downtime po? Ayan po, it actually ang ano na 'to, ang DDoS attack, it's always there. Mm, It's a daily, it could be a daily, problem or it could be a daily threat, 'no? Isa sa recommendation talaga is to really ano, upgrade or make their infrastructure ready. There are different kasi na solutions na puwedeng gamitin just like for example, may mga ahensya tayo or may mga systems tayo or security, solutions na ginagamit. Let's say for example, yung mga honeypot na kung saan 'pag na-detect niya na nagkakaroon na ng DDoS, ng mga DDoS attack, ibinabato sa ibang server yung mga request para hindi ma-disrupt yung main, servers nila. Ang iba naman ang ginagawa, this is also a recommendation is to have a load balancer and to have a multiple, ways to really access the service. Para hindi lang one point of access kasi yun yun. Once na nakuha kasi nila yung one point of access natin, doon kasi siya nafa-flood. Ngayon, kung meron tayong way to really distribute yung mga request, medyo natin yung epekto o natin yung epekto ng DDoS attack. Yan mm. po, and then ngayon, let's say for example kung mga vital equipment or vital services itong mga natamaan and for the different agencies, I think it will still be best to really open up your other medium of contact. Let's say for example your phone, or landlines na i-open pa rin sa tao na ano, yun yun kasi yun, eh. Meron tayo actually, ibang way to really contact for this particular vital services. Kasi ang impact kung hindi naman vital service yun, it's not that big yung impact. Pero once na ang tinamaan talaga siya mga vital services ng gobyerno or ng gobyerno or the different agencies, diyan tayo kasi nagkakaroon ng problema.